Kabanata 5481. Ipinaliwanag ni Harvey York ang kanyang pamamaraan habang tinutusok ang mga karayom sa katawan ni Wesley Wright. Nang sa wakas ay itusok niya ang isang karayom sa pagitan ng mga kilay ni Wesley, nagulat si Kyrie Patel nang makita niyang damaloy ang maitim na dugo mula sa kanyang mga butas sa mukha. Ang dugo ay may napakasamang amoy at may hindi masabi-sabing masamang aura. Kumunat ang noo ni Harvey bago siya mabilis na kumuha ng isang test tube upang kolektahin ang likido. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng silid. Automatikong pumasok si Blaine John pagkatapos maglakad-lakad sa labas. "Kumusta na siya, Sir York?" "Ang lymph ay lumabas na sa utak ni Wesley," sagot ni Harvey. "Hindi siya mamamatay kung hindi siya hangal na mag-inject ng gamot sa kanyang sarili ulit. Magigising siya ng tuluyan pagkatapos ng 1 oras na pagtulog. Pero, kailangan mo siyang paalalahanan na kumain ng magaan at iwasan ang anumang intimate na gawain sa susunod na 7 araw. Mas mabuti kung mag-isa siyang magstay." Ngumiti si Blaine nang iwagayway niya ang kanyang kamay para sa ilang doktor ng pamilyang John na suriin si Wesley. Siyempre, hindi niya pinagkakatiwalaan si Harvey sa sandaling iyon. Nagulat ang lahat nang malaman nilang humihinga na ulit si Wesley ng normal. Ang nakakatakot na itsura sa kanyang mukha ay nawala na rin. Pinagmasdan ni Blaine ang sitwasyon bago kumunat ang kanyang mga mata kay Harvey. "Talagang kahanga-hanga ka, Sir York. Hindi ka takataka na kaya mong hawakan ng mag-isa ang mga nangungunang talento ng India. Kaya mo ang lahat sa mundong ito. Walang duda. Siyempre, gagawin ni Blaine ang kanyang makakaya upang makuha si Harvey sa kanyang panig kung hindi sila magkaaway." "Hindi naman ganoon." Ngumiti lang si Harvey. Gumaling na si Wesley ngayon. Pero kung gusto niyang gumana ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at ang kanyang nether region, kailangan ko siyang gamutin ulit. Makakabawi siya ng tuluyan 1 linggo pagkatapos, at kapag bumalik ako, dapat kang manatili sa kanya sa ngayon. Kapag nasa magandang mood na ako pagkatapos makuha ni Madam Kyrie ang kanyang posisyon, babalik ako ulit." Pagkatapos, tumalikod si Harvey at umalis. "Kyrie, kakailanganin mo ng ilang hanay ng mga damit pang propesyonal. Bibilhin ko ang mga ito para sa iyo. Narito para ipagdiwang ang iyong pag-akyat ng maaga." Ngumiti si Kyrie pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kumurap ang mga mata ni Blaine. "Hindi pa angkop sa ngayon, Sir York." Alam niyang sadyang niloloko siya ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nakapwesto si Kyrie. Ito ay isang babala para kay Blaine na huwag gumawa ng anumang hangal. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Blaine. "Hindi ko lang kayang samantalahin ang gagong ito. Talagang hindi ko hahayaang tumaas si Kyrie ng maayos. Pero hindi na kailangang maging ganoon kaingat. Anong kuripot na tao?" Tinapik ni Harvey ang balikat ni Blaine. "Kung hindi ka handang makipaglaro sa akin, bakit ka natatakot sa una pa lang? Minamaliit mo ba ako, Sir York?" Matigas na sabi ni Blaine. "Hindi naman ganoon. Narinig kong ang pinakamalaking suporta mo ay ang iyong pagtataksil at pagmamahal sa pagsasamantala sa mga mahina." Kumurap ang mga mata ni Blaine John at mukhang nakakatakot matapos makita ang mga likod ni na Harvey York at Kyrie Patel. Akala niya ay masyado na siyang magalang kay Harvey. Hindi ba siya natatakot na mag-all-out laban sa kanya sa isang galit na sitwasyon? Ang mga tao sa tabi ni Blaine ay nagtinginan ng walang sinasabing salita. Napagtanto nilang wala silang kaalaman tungkol sa sitwasyon. Matapos ang ilang sandali, huminga ng malalim si Blaine upang makabawi. Pagkatapos, pinalayo niya ang kanyang mga tao bago siya naglabas ng isang dumb phone. Narinig ang malamig na boses ng isang babae nang tawagan niya ang nag-iisang numero sa loob nito. "Ano ang kailangan mo, Blaine?" Ngumiti si Blaine. "Mayroon akong dapat ipaalam sa iyo, Your Holiness. May posibilidad na muling lumitaw ang mapa. Isang lalaking nagngangalang Harvey ang nagtipon sa 6 na hermit families. Nagsimula na ang Operation Stormfield. Hindi alam ni Harvey kung ano ang balak ni Blaine, ni hindi niya ito pinansin. Kung alam niya, malamang ay magugulat siya ng maganda. Sa katunayan, pumunta siya sa Golden Sands upang harapin ang Evermore.
Ngunit walang balita tungkol sa organisasyon matapos ang mahabang panahon na nandito siya. Mahirap nang makatagpo ng sinuman mula sa Evermore. Pagbalik sa villa ng pamilyang Patel, nais ni Harvey na dalhin si Kyrie upang mamili ng damit, ngunit nagpasya siyang huwag ituloy ito matapos makita siyang nagmamadali. Mayroon na siyang mga plano habang nasa daan pabalik. Bilang karagdagan sa pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng 6 na hermit families upang ibigay ang mga posisyon ng gobyerno sa lalong madaling panahon, nag-save din siya ng isa para kay Harvey. Ang konsultant ng gobyerno ng Golden Sands. Ang posisyon ay walang aktwal na kapangyarihan, ngunit ang katayuan na kaakibat nito ay napakalaki. Magiging pantay si Harvey sa parehong unang at pangalawang in-command sa pamamagitan lamang ng pamagat na iyon. Tanging ang mga may karanasang tao ang makakakuha ng ganitong posisyon. Sa kabila nito, kilala ni Kyrie si Harvey ng mabuti. Alam niyang angkop na ang ganitong mataas na posisyon para kay Harvey kahit na walang aktwal na kapangyarihan. Mula sa ibang pananaw, hindi sigurado si Kyrie na kaya niyang panatilihin ang pamilyang Patel at ang hermit families na magkasama ng walang tulong ni Harvey. Nais sanang tumanggi ni Harvey ngunit sa huli ay tinanggap pa rin ang alok. Sa isang banda, nais niyang maging komportable si Kyrie. Sa kabilang banda, nais din niyang lalo pang maliitin siya ni Blaine. Kung ikukumpara sa isang kaaway na walang mga hangarin, ang isa na nagtatago ng mga ito ay palaging magkakaroon ng bentahe. Madali nang harapin ang sinuman kung minamaliit ka. Dumating ang araw ng Lunes. Dumating si Harvey sa gusali ng gobyerno kasama si Kyrie upang makuha niya ang kanyang posisyon bilang pangalawang in-command. Si Damon John ang unang in-command, ngunit hindi pa siya opisyal na nakaupo sa kanyang posisyon dahil nais ng pamilyang John na dumaan siya sa seremonya ng inaugurasyon. Kahit na ganun, malaki pa rin ang awtoridad ni Damon. Ang buong gobyerno ng Golden Sands ay nasa kanyang mga kamay. May kontrol siya sa buhay ng hindi mabilang na mga opisyal sa sandaling iyon. Ayon sa mga alituntunin, si Kyrie Patel ang mga ngasiwa sa mga pananalapi ng gobyerno, real estate, at iba pang pang-araw-araw na mga gawain. Upang maiwasan ang pagbibintang ni Harvey York sa pamilyang John na gawing figurehead si Kyrie, nagpasya si Damon John na bigyan si Kyrie ng kapangyarihan sa kabila ng kanyang pag-aatubili. Siyempre, alam ni Kyrie na kung wala siyang kapangyarihan sa ibang mga tauhan, malamang na hindi rin siya susundin ng mga unang in-command ng bawat departamento. Ngunit hindi nakaramdam ng kawalang katiyakan o kalungkutan si Kyrie tungkol sa sitwasyon. Sa halip, puno siya ng kasiyahan tungkol sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Sa alas 9 ng umaga, sa loob ng multifunctional meeting room ng gobyerno, nagtipon ang mga unang in-command at mga direktor ng bawat departamento. Maraming mga tingin ang lumipat nang makita nila si Kyrie na nakasuot ng maayos na business dress, walang makeup, kasama si Harvey sa kanyang tabi. Tumingin si Harvey sa paligid bago niya naramdaman ang mga pang-iinsultong sulyap. Natural lamang ito. Ang pag-akyat ni Kyrie ay biglaan. Dahil sa kanya, agad na na-interfere ang pagkakataon ng maraming tao na umangat. Sa madaling salita, kinuha ni Kyrie ang kapangyarihan ng maraming tao para sa kanyang sarili. Sa mata ng lahat, si Kyrie ay tila nagnanais na kunin ang bahagi ng lahat. Ngunit hindi pinansin ni Kyrie ang mga mapanlait na titig nang umupo siya sa pangunahing upuan. Matapos hamupa ang hindi gaanong palakpakan, nagsalita siya. Alam niyo na kung sino ako sa ngayon. Kayong lahat ay mga unang in-command ng inyong mga departamento. Kayong lahat ay mga pangunahing tauhan upang mapanatili ang takbo ng lungsod. Inaasahan kong lahat kayo ay naaalala ang inyong isinumpa sa harap ng batas bago kayo umupo sa inyong mga posisyon. Magsisilbi tayo sa publiko. Ang kaligtasan ng mga mamamayan ay ang ating pananampalataya. Pagkatapos, itinuro ni Kyrie si Harvey. Ipinapakilala ko sa inyo. Ito si Harvey York, ang ating konsultant ng gobyerno. Walang aktwal na timbang ang kanyang posisyon. Ang aking kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga salita ay katulad din ng sa akin. Sa anumang kaso, siya na ngayon ang walang korona na hari ng gobyerno. Tumingin si Kyrie sa paligid gamit ang mapanuri niyang tingin.
Naiintindihan ba ng lahat ang sinasabi ko dito? Maraming tao ang nagtinginan bago nagpakita ng kakaibang ekspresyon habang tinitingnan si Harvey. Lahat sila ay narinig na ang pangalan ni Harvey dati. Ngunit ang underworld ay talagang iba kumpara sa gobyerno. Ang mga tao sa underworld ay mga barbaro para sa kanila. Hindi alintana kung gaano katatag ang mga tao sa underworld, naniniwala silang malalampasan sila ng mga armas. Sa kabila nito, isang tao na kanilang minamaliit ang naging consultant ng gobyerno na may buong tiwala mula kay Kyrie. Ito ay labis na nakakabigla. Maraming tao ang kumunat ang noo kay Harvey. Hindi pa rin sila kontento kahit na naniniwala silang may pambihirang talento si Harvey upang makarating dito. Isang lalaki na nakasuot ng sutlang damit at may badge na may nakasulat na Land Department ang nagpakita kay Harvey York ng nakamamatay na titig. Para bang ang pag-iral ni Harvey ay nakakaapekto sa kanyang promosyon at ninanakaw ang kanyang paboritong bagay. Wala nang pakialam si Harvey sa mga kakaibang tingin nang tumingin siya sa paligid at ngumiti. Kumusta, lahat? Magkakatrabaho na tayo mula ngayon. Natural na wala tayong gaanong karanasan dahil kamakailan lang tayo nakaupo sa posisyon. Sana suportahan niyo lahat si Madam Kyrie. Hey, alam mo bang wala kang karanasan? Ang direktor ng Land Department ay masama ang tingin kay Harvey. Alam kong nagtalaga ka ng 50 tao upang magtrabaho dito, Madam Kyrie. Pero hindi naglalaro ang gobyerno dito. Wala akong pakialam kung ilang tao lang ang itatalaga mo. Pero bakit mo ilalagay ang isang alagad na tulad niya sa isang napakahalagang posisyon? Akala mo ba naglalaro lang kami dito? Walang aktwal na kapangyarihan ang posisyon, ngunit kumakatawan ito sa imahe ng gobyerno. Sa mga espesyal na okasyon, maaari pa siyang mag-assume ng tungkulin ng parehong una at pangalawang in command. Sinasabi kong kailangan natin ng isang taong may karanasan upang mahawakan ang posisyong ito. Mali ba ako? Tumingin si Harvey sa mga dokumento sa mesa habang ginagawang mas komplikado ng lalaki ang mga bagay para kay Kyrie Patel. Si Chance Foster, ang direktor ng Land Department, ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Sinasabing ang kanyang lolo ay nagsimula ng magtrabaho sa gobyerno at malalim ang koneksyon sa gobyerno ng Golden Sands. Mas mahalaga, ang posisyon ng consultant ay para sana sa ama ni Chance na nagretiro na. Sa madaling salita, ninakaw ni Harvey ang awtoridad ng pamilya ni Chance. Sa wakas ay naunawaan ni Harvey kung bakit pumayag si Blaine sa mga kondisyon. Kahit siya ay pinagtatanong para sa paghawak sa posisyon, lalo na ang lahat ng iba pa. Kung hindi sila mag-iingat, ang iba pang 49 na tao na hinirang ni Kyrie ay maaaring maging mga puppet para sa ibang tao. Kung hindi kayang hawakan ni Kyrie ang sitwasyon ng walang kamali-mali, wala siyang kredibilidad sa gobyerno ng Golden Sands sa hinaharap. Kung wala iyon, hindi siya makakagawa ng maraming bagay. Ang kanyang mga salita ay papasok sa mga tainga ng lahat at lalabas sa kabilang tainga dahil dito. Director Chance, sa tingin ko wala kang karapatan na talakayin iyan, ang direktor ng Land Department. Dapat mong alagaan ang mga lupa na nasa ilalim ng iyong pangangalaga sa halip. Tumingin si Kyrie kay Chance. Wala akong karapatan. Bakit mo nasabi iyan? Hinampas ni Chance ang mesa. Bukod sa pagiging direktor ng Land Department, ako rin ay isang ordinaryong mamamayan na may sariling mga pangangailangan. May karapatan akong mga siwas sa mga appointment ng gobyerno. Sa paningin ko, hindi lang sinisira ng iyong alagad ang negosyo ng gobyerno, kundi pati na rin ang ating imahe. Dapat mong isipin muna ang pagwawasto ng iyong pagkakamali. Kung hindi, maaari kang umalis pagkatapos ng araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5485. Tumingin si Kyrie Patel sa mga mata ni Chance Foster. Nagawa ko na bang magkamali agad nang umupo ako sa posisyon? Baka dapat mo akong ipaalam kung ano ang nagawa kong mali. Nagbigay si Chance ng malamig na tawa. Hindi mo man lang alam kung ano ang nangyayari sa gobyerno.
At gayunpaman, naglakas loob ka pang kunin ang posisyon bilang pangalawang in command. Gaano ka kahiya-hiya? Mukhang hindi ka na magtatagal dito. Ngulit na hamampas si Chance. Ilang araw na ang nakalipas, halos natapos na ang muling pagtatayo ng lumang bayan. Nakapagpahayag ang aming itinalagang konsultant sa maraming residente na lumipat. Sa mga taong ito, hindi lamang namin makukumpleto ang muling pagtatayo ng hindi masyadong nahihirapan. Hindi rin kami kailangang gumastos ng labis para sa paglilipat. Naniniwala sila kay Ginoong Trevor Foster, ang lalaking nakipag-usap sa kanila tungkol sa paglilipat. Ang muling pagtatayo ng lumang bayan at paglilipat ng lupa ang pinakamalawak na proyekto ng gobyerno ngayong taon. Isa rin ito sa mga gawain na itinalaga sa amin ng Royal Court. Kung hindi namin makumplito ang proyekto, ang aming performance sa katapusan ng taon ay tuluyang babagsak. Mayroon na kaming kasunduan. Dapat sana ay pumirma kami ng mga dokumento kasama ang kinatawan ng mga tao. At ano ang nangyari? Nawalan si Ginoong Trevor ng posisyon bilang consultant. Akala ng mga tao ay niloloko sila ng gobyerno. Nagpasya silang hindi pumirma ng mga dokumento dahil dito. Paano namin maipasok ang aming mga bulldozer ngayon? Paano namin muling itatayo ang lungsod? Paparusahan kami kung hindi namin makumplito ang misyon ng Royal Court. Marami kaming tao na nagtatrabaho dito. May mga pamilya ang mga taong ito. Paano sila mabubuhay nang wala ang kanilang mga bonus sa katapusan ng taon? Ang ilan sa kanila ay hindi makakabayad ng kanilang mga utang. Itatapon ang aming kredibilidad. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa consultant na itinalaga mo. Ito ay iyong problema. Kung hindi mo ito maayos, makikita natin kung paano mo masisiyahan ang publiko. Wala kang awtoridad. Ipinakita ni Chance ang isang makatarungang anyo. Nagpakita ang mga opisyal ng gobyerno ng kakaibang ngunit nakakaaliw na mga ekspresyon matapos marinig ang mga pahayag ni Chance. Malinaw na lahat ay nakakaalam na sinisikap ni Chance na gawing mahirap ang sitwasyon para kay Kyrie. Sa katunayan, ang paglilipat ay dapat na gawain ng Land Department. Ang mga ganitong proyekto ay karaniwang mahirap tapusin. Ang buong proyekto ay maaaring huminto dahil sa hindi pakikipagtulungan ng mga tao. Naghirap si Chance ng ilang linggo sa paglutas ng problema. Nakipagtulungan pa siya sa kanyang ama, si Ginoong Trevor, upang makatulong. Nang pumunta sila sa lugar ng paglilipat, walang habas na itinapon ang mga bulok na itlog at gulay sa kanilang direksyon. Walang anumang progreso ang kanilang trabaho. Ang pagpirma ng mga dokumento sa kinatawan ay isang hayagang kasinungalingan. Dahil dito, natural lamang para kay Chance na sisihin si Kyrie at Harvey matapos niyang agawin ang ganitong malaking pagkakataon. Hindi masyadong nakakatawa para kay Chance na akusahan ang dalawa ng ganitong bagay dahil maaaring totoo pa rin ito. Sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, walang sino man ang tatayo laban sa kanya. Sa mga sandaling ito, maraming mga mataas na opisyal ang nakakunot ang mga kilay kay Kyrie Patel. Nais nilang makita kung paano haharapin ng bagong pangalawang in command ang ganitong akusasyon. Si Kyrie ay ang namamahala din sa Land Department. Kung hindi niya makakayanan ang isa sa kanyang mga departamento, mababawasan siya sa pagiging isang simpleng figurehead. Kumunat ang noo ni Kyrie. Wala siyang oras upang harapin ito sa isang araw lamang. Hindi niya matukoy kung nagsasabi ng totoo si Chance Foster. Makalipas ang ilang sandali, dahan daw ang uminom si Chance ng kanyang tsaa bago siyang ngumiti ng bahagya. Tara na sa isyo, Madam Kyrie. Bakit hindi natin itigil ang pulong dito? Kailangan nating makipag-ugnayan sa Land Department upang magsagawa ng staff meeting. Sa isang banda, sigurado akong nais ng lahat na makilala ka. Sa kabilang banda, kailangan muling humingi ng tawad sa lahat. Sa kabila ng lahat, ang kanilang mga pagsisikap ay nauwi sa wala dahil sa iyong biglang pag-angat sa kapangyarihan. Bilang pangalawang in command, hindi mahirap para sa iyo na gumawa ng simpleng paghingi ng tawad, di ba? Ang mga deputy at maliliit na leader ng Land Department sa likuran, na walang karapatan na magsalita sa ganitong sitwasyon, ay tumayo at galit na sumigaw.
Isang mataas at makapangyarihang tao na tulad mo ay hindi man lang alam ang aming pasakit, Madam Kyrie. Winaldas mo ang lahat ng aming mga pagsisikap. Paano mo magagawa ito? Tama, kailangan mong humingi ng tawad sa lahat. Lahat ng aming pagsusumikap ay nauwi sa wala dahil sa iyo. Kailangan mong ipaliwanag ito sa amin. Hindi mo kami pwedeng ipagwalang bahala dahil ikaw ay isang kilalang tao. Kung hindi ka humingi ng tawad, paano mo sasabihin sa lahat ng 2,000 manggagawa ng Land Department na makinig? Ang malaking grupo ng tao ay sumisigaw sa galit. Ipinapakita nila ang kanilang damdamin sa kabila ng katotohanang bahagi na ito ng isang plano upang gawing mas mahirap ang sitwasyon para kay Kyrie. May mga luha sa kanilang mga mata na tila tunay na nahihirapan sa sitwasyon. Klang, bago pa makapagsalita si Kyrie, agad na sinira ni Harvey York ang kanyang tasa ng tsaa sa sahig. Isang grupo ng mga walang silbi. Mayroon kayong 2,000 tao sa Land Department na kumukuha ng sahod mula sa gobyerno. Ngunit hindi nyo man lang makayanan ang isang simpleng proyekto. Walang sino man ang dapat makialam sa negosyo ng ibang departamento. At gayon paman, sinisisi nyo si Madam Kyrie para sa inyong sariling mga pagkakamali. Ano? Akala nyo ba tama kayo dahil may mga tao kayong sumusuporta? Mas mataas ang mga sahod nyo, mga provident funds, social insurance, at medical insurance kaysa sa mga ordinaryong tao para sa lahat ng ito, at para sa anong dahilan? Upang matiyak na gawin nyo ang inyong makakaya sa inyong trabaho. Kahit na hindi nyo gagawin iyon, kahit papaano ay itigil nyo ang pagsasalita ng mga ganitong kalokohan para sa inyong pera. Hindi nyo kayang harapin ang isang simpleng problema, pero nakakapagsalita pa rin kayo tungkol dito. Gusto nyo bang panatilihin ang mga trabaho nyo o hindi? Kung hindi, umalis na kayo dito. Aprubahan ko ito sa aking espesyal na pahintulot. Umalis. Bawat isa sa inyo. Lahat ay napatigil matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Walang inaasahan na gagawa siya ng ganitong kakaibang hakbang. Ang matinding hakbang ni Harvey York ay talagang nagpagulat sa lahat. Hindi lang ang mga ordinaryong manggagawa. Pati si Kyrie Patel at Chance Foster ay nagulat din. Hindi nila inaasahan na magsasalita si Harvey ng ganon. Ang consultant ay may mga espesyal na pribilehiyo, ngunit maaari lamang itong gamitin isang beses sa isang taon. Dahil dito, kung talagang gagawin ni Harvey ang kanyang sinabi, ang buong Land Department ay kailangang baguhin mula sa loob palabas. Matapos ang unang pagkagulat, kumalma si Chance bago siya tumingin ng malamig, habang hinihigop ang kanyang sigarilyo. Gusto mong tanggalin kaming lahat. Akala mo ba may karapatan kang gawin iyon? Alam mo bang ang mga taong ito ay kabilang din sa mga pamilya ng mga opisyal ng gobyerno? Hindi ka makakalabas ng buhay sa lugar na ito kung susubukan mo ito. Hindi lang ako, kahit si Madam Kyrie ay hindi ka mapoprotektahan pagkatapos noon. Siguraduhin mong mag-isip ng 2 beses bago ka magsalita, bata. Sampal. Tumayo si Harvey bago lumapit kay Chance at sinampal siya sa mukha. Hindi siya nag-atubili. Kasabay ng malakas na sampal, sumigaw sa sakit si Chance nang mapabagsak siya sa lupa. Lahat ay nagulat. Hindi nila alam kung paano mag-react matapos makita ang pangyayari. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nakakaalam ng katayuan ni Chance. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga opisyal ng gobyerno. Ang 3 henerasyon ng pamilya ay nagawang magbunga ng mga kilalang tao na katumbas ng mga direktor. At gayon paman, naglakas loob pa ring sampalan siya ni Harvey sa mukha. Kahit siya ay nasampal at napaupo sa lupa, hindi lang nasasaktan si Chance, kundi nasira rin ang kanyang pagmamataas. Nakakahiya, hindi pa rin nakabalik sa kanyang katinuan si Kyrie nang makita niya ang pangyayari. Ngunit mabilis niyang naunawaan kung bakit ginawa ni Harvey ang ganitong bagay. Tumingin siya sa pangyayari nang walang intensyon na pakialaman ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, alam niyang ang mga paraan ni Harvey ay karaniwang mas epektibo kaysa sa kanya. Ikaw na hayop, paano mo ako binugbog? Napaupo si Chance mula sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mukha. Ikaw ang direktor ng Golden Sands Police Station, Capri. Hindi ka ba makikialam sa sitwasyong ito?
Tumingin si Chance kay Capri John, na nakaupo hindi kalayuan sa kanya. Patuloy lang na nakatingin si Capri sa kanyang telepono, na tila hindi niya narinig ang sinabi ni Chance. Napatigil si Chance bago sumigaw kay Kyrie habang tinatakpan ang kanyang mukha. Binugbog ako ng iyong tauhan sa isang napakahalagang okasyon, Madam Kyrie. Hindi ba dapat mong ipaliwanag ito sa akin? Kung kumalat ang balita tungkol dito, makikita natin kung sino ang mas mapapahiya. Sapat na. Lumapit si Harvey at dahan-daang tinapik ang mukha ni Chance. Kung patuloy kang magsasalita, sasampalan ko rin ang kabilang bahagi ng iyong mukha. Hindi mo na kailangang maniwala sa akin. Naramdaman ni Chance Foster ang panginginig pagkatapos maramdaman ang init sa palad ni Harvey York. Hindi ito matatapos ng ganito. Sigaw ni Chance habang pinipigilan ang kanyang mga ngipin. Walang galang ka sa akin, ang direktor ng Land Department. Walang galang ka sa iyong nakatataas. Oh, kaya alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi nag-atubiling sinampal ni Harvey si Chance ulit. Kung hindi ka ganoon katanga, dapat ay naaalala mo na ang mga salita ko ay katulad ng kay Madam Kyrie. Dahil consultant ako, maaari ko ring gamitin ang aking espesyal na pribilehiyo. Kaya ano kung magtanggal ako ng grupo ng mga walang silbi? Kahit na kailangang makialam ang Royal Court, nasa tama pa rin ako. Ikaw ay isang simpleng direktor lamang. Paano ka naglalakas loob na magsalita ng malaki sa harap ni Madam Kyrie? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ipinakita ni Harvey ang isang makatarungang anyo. Nakalimutan mo ba kung ano ang isinumpa mo bago ka umupo sa posisyon mo? Dapat mong gawin ng tama ang iyong trabaho pagkatapos mong tanggapin ang lahat ng benepisyong ito. Binibigyan ka lang ng ganito upang gawin ang iyong trabaho at harapin ang mga problema ng gobyerno. At ano ang nangyari? Hindi ka lang hindi gumagawa ng ganoon, kundi nagsasalita ka pa ng walang kabuluhan dito. Anong karapatan meron ang isang tao tulad mo sa gobyerno kung ganoon? Hindi nakayanan ni Chance na sumigaw matapos ang ganitong pagkakasalita. Binabaluktot mo ang katotohanan. Kung hindi dahil kay Madam Kyrie, bakit kami lahat ay ganito? Kung hindi dahil sa inyo, nakapagsasagawa na kami ng kontrata ngayon. Sinasabi mo bang ito ay kasalanan ni Madam Kyrie? Sumigaw si Harvey ng malamig. Paano mo magagawang sabihin iyan? Ang trabaho ng Land Department ay pamahalaan ang lahat ng lupa ng Golden Sands, sabay na harapin ang mga isyu ng muling pagtatayo at paglilipat. Hindi mo man lang magampanan ang iyong bahagi. At nandito ka pa rin na nagsasalita. Hindi ka dapat gumawa ng mga dahilan na ganyan, alam mo ba? Dapat laging umamin ang mga tao sa kanilang pagkakamali. Kung sinasabi mong sinira ni Madam Kyrie at ako ang iyong kontrata, sabihin mo rin bang sinasaktan ka ng mga tao dahil huminga lang kami dito? Gaano ka kamangmang? Sino man ay kayang gawin ang iyong trabaho. Bakit nandito ka pa rin na nagsasalita? Gawin mo ang iyong trabaho, o umalis ka na dito. Pagkatapos, tinignan ni Harvey ang direktor ng Human Resource Department. Halika, dalhin mo ang lahat ng mga file ng bawat manggagawa mula sa Land Department. Gayun din, isulat ang mga resignation letters para sa akin. Sino mang gustong umalis ay pwedeng pumirma ng liham. Huwag mag-alala, ayon sa batas, ang sinumang umalis ay makakatanggap ng 3 buwang sahod. Lahat kayo ay makakatanggap ng ganitong trato. Walang pakialam kung galit kayo sa bagay na ito. Ito ang aking karapatan. Kung may sino man ang patuloy na nagagalit tungkol dito, sasampalan ko ang kanilang mukha hanggang sa sila ay masiyahan. Tumingin ang mga nakatataas sa isa't isa sa tahimik na pagdinig matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Lahat ay nagpakita ng nakakatakot na mga tingin matapos makita ang nangingibabaw na ekspresyon sa mukha ni Harvey York. Alam nilang lahat na kahit na wala ang Human Resource Department, kung gagamitin ni Harvey ang kanyang espesyal na pribilehiyo, masyadong madali para sa kanya na tanggalin ang buong Land Department. Walang anumang uri ng parusa ang mangyayari. Ang gobyerno ay kailangan lamang maglipat ng ibang mga manggagawa sa Land Department pansamantala. Marami rin ang naghihintay sa pagkakataong ito.
Pagkatapos ng lahat, maaari nilang pangunahan ang departamento at kumita ng sahod at promosyon sa gastos ni Chance Foster at ng iba pa. Isang magandang pagkakataon ito. Sa sandaling ito, maraming tao ang kusang tumingin kay Chance, at nagtataka kung ano ang gagawin niya upang ayusin ang sitwasyon. Kahit si Kyrie Patel ay mukhang mausisa. Mag-iisip ba si Chance na umalis? Ang direktor ng Land Department ay may malaking katayuan at awtoridad. Hindi lang mawawala ang kanyang mataas na sahod kung umalis siya. Ang mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya ay wala ring gagawin sa gobyerno. Sa madaling salita, hindi kayang tanggapin ni Chance ang pagkawala ng kanyang trabaho. Tila sangkot din ang pamilyang John sa kanya. Malamang na tinutulungan niya ang pamilyang John upang gawing mas mahirap ang mga bagay. Kung mag-resign siya, agad siyang papalitan ng mga tauhan ni Kyrie. Parurusahan siya ng pamilyang John dahil sa pagpapahintulot na mangyari ang ganitong bagay. Hindi siya makakalabas ng buhay sa gusali ng gobyerno, at lalong hindi siya magkakaroon ng maayos na pagre-retiro. Agad na nagulat ang mga taong naruroon. Gusto ng lahat na ipakita ang kanilang lakas kay Kyrie upang ipakita sa kanya na ang pamilyang John ay palaging magkakaroon ng kontrol. At gayunpaman, nagbago na ang mga bagay sa isang kisap mata. Agad na tinapakan ni Harvey ang lahat ng tao. Hindi mo man lang kayang harapin ang isang simpleng paglilipat. Walang nakitang progreso sa muling pagtatayo pagkatapos ng 3 buwan. At gayunpaman, hindi ka nahihiya na tumuro ng daliri sa lahat. Tumingin si Harvey sa ilang mga balita sa kanyang telepono bago e-project ang mga ito sa TV. Talaga bang iniisip mo na darating lang dito si Madam Kyrie nang walang kaalaman sa mga isyu ng lungsod? Hindi mo man lang kayang gawin ang iyong trabaho, pero nandito ka na nakikipag-usap tungkol kay Madam Kyrie. Paano mo naisip ang ganitong bagay? Pagkatapos, galit na hinampas ni Harvey ang kanyang mga kamay sa mesa. Kung hindi mo kayang pagsilbihan ang mga tao, mabulok ka na lang sa bahay. Kung hindi mo man lang kayang gawin ang iyong trabaho, umalis ka na. Mas mahusay pang gumana ang isang aso kaysa sa inyong mga dumi. Mukhang masama si Chance. Sino ang tinatawag mong dumi? Sigaw niya, hindi ako laban sa iyo. Sinasabi ko iyan sa bawat isa sa inyo dito. Agad na naging mapotla ang mga mukha ng lahat, na tila sila ay sinasakal. Walang sino man ang maglakas loob na sumagot kay Harvey sa isang napakahalagang sandali. Pagkatapos ng lahat, alam nilang sila ay itatapon, sa literal at sa madaling salita, kung susubukan nila. Maglakas loob si Harvey. Kabanata 5470. Naka-cross arms si Kyrie Patel habang nakatingin sa pangyayari. Hindi siya sanay sa pakikitungo sa mga isyu ng gobyerno. Ngunit masasabi niyang ang hindi pangkaraniwang mga paraan ni Harvey York ay nagpaalog sa mga tao sa paligid. Dahan-daang nabubuo ang kanyang reputasyon dahil dito. Kung hindi, ang kanyang reputasyon bilang pangalawang in command ay magiging isang malaking biro dahil sa mga akusasyon ni Chance Foster. Paano mo magagawang gawin iyan, Consultant York? Huminga ng malalim si Chance. Lahat kami ay nagbuhos ng aming dugo, pawis, at luha para pagsilbihan ang publiko. At tinatawag mo kaming walang silbi. Ikaw, at, malamig na ngumiti si Harvey. Ano ang inaasahan mong gawin? Samantalahin ang mga tao. Sinasabi mo bang balak mo lang magpakita-kita bilang isang opisyal ng gobyerno? Kung ganyan ka, hindi ka namin tatanggapin dito. Sa tuwing may bagong gusali na ibinebenta, akala mo ba walang nakakaalam na ibinibenta mo ito sa mas mataas na presyo pagkatapos mong bilhin ito sa diskwento? Akala mo ba makakalusot ka lang sa pagkamal ng mahigit $300,000 sa ganitong paraan taon-taon? Maaari kitang tawagan sa Dragon Cell dahil sa pang-aabuso mo sa iyong kapangyarihan. Ikaw ay makukulong bukas, maniwala ka man o hindi. Agad na nagdilim ang mga mukha ng mga direktor bago sila kusang tumingin kay Chance. Lahat sila ay ipinanganak sa mayayamang pamilya. Hindi na sila nangangailangan ng karagdagang pera. Kahit na kailangan nila, kakaunti sa kanila ang kukuha ng pera mula sa mga departamento na kanilang pinamumunuan.
Si Chance ang direktor ng Land Department sa mga lupain at ari-arian ng Golden Sands. At gayunpaman, ibinibenta niya ang mga ari-arian para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hindi lamang ito isang malaking krimen, nakakahiya rin ito. Ang mga tao dito ay hindi man lang mag-aalala tungkol sa ganitong kaunting pera. Napakawalang hiya niya. Kusang nanginginig si Chance matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Hindi niya alam kung nagsasalita lang si Harvey o talagang may ebidensya siya. Pero nagkasala siya ng ganitong mga krimen. Dahil dito, kumita siya ng milyon-milyon mula dito. Hindi niya magagawang tanggihan ang mga akusasyon. Kailangan niyang magpunta sa Dragon Cell kung gagawin niya iyon. Bago pa nakabalik sa kanyang katinuan si Chance, agad na nagalit ang iba. Director Chance, kasalanan ng iyong departamento na hindi kayang gawin ng mga tao ang kanilang trabaho. Bakit mo itutulak ang sisi kay Madam Kyrie? Tama, nagsasalita ka na ng walang kabuluhan nang dumating lang siya. Nakakatawa ka. Alam ng lahat na hindi mo kayang hawakan ang proyekto sa paglilipat pagkatapos ng 3 buwan, at sinasabi mo sa amin na malapit ka nang mag-seal ng deal nang dumating si Madam Kyrie. Anong uri ng pagkakataon ito? Ikaw ay isang mataas na opisyal ng gobyerno ng lungsod, Director Chance. Ang bawat salitang sinasabi mo ay may pananagutan sa batas. Gaano ka kawalang katwiran?